Kaya mga brothers and sisters, mga kababayan, para makapagsimula na po natin at unawaan na natin ang kaligtasan, samahan niyo po muna ako, tayo pong lahat tayo yumuko at manalangin. Let's pray together. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat po. Nakarating na po kami sa pang-5 session ng Grand Bible Seminar na ito at lubos po kaming nagpapasalamat sa paggabay niyo po sa amin sa loob ng 5 gabi. Napag-aralan po namin sa mga nagdaang araw na ang Diyos ay buhay, ang Bibliang ito totoo. At nalaman din po namin na kami po ay mga miserable, mga makasalanan sa harapan ng banal na Diyos. Kaya ngayon, Panginoon, bumalik po kami upang malaman po yun pong mensahe dito po sa Biblia patungkol po kung paano maliligtas ang isang tao. Kaya dalangin ko po, Panginoon, na kayo po ang magturo ng Ebanghelyo sa puso at isip ng mga nakikinig. Buksan niyo po ang kanilang puso, pagkalooban niyo po sila ng mapangunawang kaisipan at nawa maunawaan po nilang lubos ang Ebanghelyo para po sa kanilang kaligtasan. Alam po namin mahirap itong maunawaan kung wala po ang tulong ng banal na Espiritu. Kaya lagi kami po lamang ay aasa at magtitiwala sa iyo at nawa ang banal na Espiritu ang tumulong po sa kanilang lahat upang maunawaan po nila ang dakilang pag-ibig ng Diyos na magbibigay sa kanila ng tunay na kaligtasan. Umaasa po kami, Panginoon, na muling magpapalakpakan ng mga anghel sa langit, mamaya, Panginoon, kapag naunawaan na po nila ang kanilang kaligtasan. At nawa, Panginoon, gabayan niyo po kami from the beginning to the end of this Bible seminar at umaasa po kami na talagang pakikinggan niyo ang panalangin ng lahat ng mga kapatirang nagdala ng mga mahal nila sa buhay dito upang ngayong araw ay matanggap po nila ang tunay na kaligtasan. Ipagkaloob niyo rin po, Panginoon, sa aking bibig, maipangaral ko lamang sa kanila ang naayon sa inyong banal na kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, para po sa unang talata, tignan po natin, Roma chapter 6, verse 23. Roma 6, versikulo 23. Basahin po natin sabay-sabay dahan-dahan, 3, 2, 1. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kaya ngayon pag-aaralan po natin yung Ebanghelyo. Kahapon, pinag-aaralan po natin yung unang part ng talatang ito. Sa talatang ito, mahanap po natin una, bad news. Pangalawa, good news. Ano po yung bad news dito? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kahapon nalaman po natin ng masamang balita, ang isang makasalanan walang duda pupunta sa impyerno. Ngunit sa talatang ito, salamat sa Diyos, may salitang ngunit, buti na lang. Ngunit, ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kaya ngayon, pag-aaralan po natin yung kaloob. Ito po yung biyaya. Ito yung biyaya ng Diyos para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Ano po yung biyayang ito? Ito po yung biyaya ng kaligtasan. At ang kaligtasan ito ay sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesukristo. Sabi dito, kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kaya ang ipapangaral ko ngayon ay ang ginawa ng Panginoong Jesus, ang kanyang pagmamahal sa atin. Ano po yung ginawa niya para ipagkaloob sa atin ang ating kaligtasan. Kaya ngayong gabi, ang pag-aaralan po natin ay walang iba kundi yun pong Ebanghelyo. Gospel sa English, sa madaling sabi, ito po yung magandang balita. Makinig po kayong mabuti. Ang magandang balita ay nauunawaan lamang ng pusong naghahanap. Kahit 2 oras po akong mangangaral dito, kung yung puso nyo hindi naghahanap, hindi nyo po ito maunawaan. Kaya pinag-pray ko po kagabi na talagang nagkaroon po talaga kayo ng pagsisisi kagabi at ngayon may puso kayo na nais maligtas. Okay? Bago po tayo magsimula, balikan ko po muna yung pinag-aaralan natin kahapon. Pinag-aaralan natin ang kasalanan. Bakit?
Kapag nalaman mong makasalanan ka at pupunta ka sa impyerno, doon ka lang magkakaroon ng tunay na pagsisisi. Mahalaga yung issue ng pagsisisi. Kung walang pagsisisi, never kang maliligtas. Kaya may pakiusap po ako sa lahat ng naririto ngayon, bagaman matagal na yung iba sa Castillejos Church, ganito po yung pakiusap ko ngayon. Huwag muna kayong mag-take note, makinig po kayong lahat, at ituring nyo ang inyong sarili na newcomer sa gabing ito. Suriin uli ninyo ang inyong sarili kung talaga ba dumaan kayo sa pagsisisi at pananampalataya sa Ebanghelyo. Marcos 1:15. Basahin din po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos, kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Kaya malaga po yung pagsisisi. Bago tayo nagtapos kahapon or kagabi, ipinaliwanag ko po yung tunay na pagsisisi. Uulitin ko po, ang pagsisisi ay hindi po paghingi ng sorry. Hindi po. Kahit humingi ka ng sorry, hindi ka maliligtas. Ang paghingi ng sorry ay hindi po pagsisisi. Kahit papaliwanag ko po uli, ano ba yung pagsisisi? Ang unang step ng pagsisisi, naunawaan mo na buhay ang Diyos at totoo ang Biblia. Kaya nga, session 1, 2, and 3, nagpatuloy po tayo sa tamang proseso upang maunawaan mong buhay ang Diyos. Narito siya ngayon at ang Biblia ay 100% na totoo. Tanungin ko po uli kayo, naniniwala po ba kayo talaga ang Biblia ay 100% na totoo? Okay, naniniwala na. Next. Dapat maunawaan mong makasalanan ka. I-review ko kayo, may 4 pong dahilan kung bakit tayo makasalanan. Naalala niyo po ba? Isa-isahin ko uli. Bakit ako makasalanan? Number 1, dahil isinilang tayong mga makasalanan. Ito po ay dahil kay Adan at saka kay Eva. Kung ano yung puno, siya rin ang bunga. Makasalanan ka, kaya ka nagkakasala. Number 2, dahil hindi ko naabot ang pamantayan ng Diyos. Walang perpekto. Kailangan perpekto ka. Ang problema, nagkakamali tayo araw-araw. Pangatlo, makasalanan tayo. Yung puso natin, puno ng kasalanan. Dito nag-start lahat sa puso. Nag-start siya sa maliit na pagnanasa, tutubo yan lalaki hanggang sa maging kasalanan. And then number 4, ang pinakamahalaga, makasalanan tayo kasi hindi natin sinusunod ang utos ng Diyos, yung 10 utos. Batas ng Diyos. Dito lang po sa lupa, kapag may nilabag kang batas, natural, paparusahan ka, pwede ka pong makulong. Kahit batas trapiko lang. Labagin mo ang batas trapiko, may parusa. Kailangan kunin ang lisensya mo, tubusin mo. At kung matigas ang ulo mo, minsan, pwedeng i-cancel nila ang iyong lisensya. Sa lupa lang po yan, kung may kasalanan, nilabag mo ang batas, parurusahan ka. Higit pa kaya sa Diyos? Kinakita po natin, sa tuwing may kasalanan, may parusa ang Diyos. Yan ang mga dahilan kung bakit tayo makasalanan. 100% makasalanan tayo, saan pupunta ang makasalanan? Impyerno. Yan po yung katotohanan. Hanggat hindi mo ito naiintindihan, never kang lalapit sa Diyos. Kaya nga kagabi, ipinaunawa ko po yung problema, yun pong kalunos-lunos nating sitwasyon. Dahil kung hindi mo to alam, never kang lalapit sa Diyos. Kaya kung alam mong papunta ka sa impyerno, alangan namang magmamatigas ka pa. Pero maaari may matigas pa rin ang puso, kapag ganon, wala ng pag-asa ang taong ito. Kaya sana talaga ngayon naintindihan nyo, miserable, pupunta sa impyerno, kaya ngayon kailangan mo ang Diyos. Diyos lamang ang makapagliligtas po sa inyo. Ngayon naunawaan mong makasalanan ka, papunta ka sa impyerno. Kaya yun pong pagsisisi, magkakaroon ng tinatawag na U-turn. Parang halimbawa, nasa kalsada ka, papunta ko po sa isang lugar, di mo kabisado. Pero sa dulo, mayroon pong tulay na sira. Gibana, pwede kang mahulog yung sasakyan mo. Pero may nagsabi sa'yo na may sirang tulay, natural, mag-U-turn ka. Tayo rin po, papunta tayo sa impyerno.
Kagabi, pinangaral po sa inyo, ang makasalanan papunta sa impyerno, kaya kailangan ng tinatawag na metanoia, pagbabago ng isip. Ngayong makasalanan ka, pupunta sa impyerno, kailangang bumaling, hanapin ang Diyos at hilingin ang kanyang pagtulong upang maligtas po kayo. Okay? Wala nang ibang paraan kundi ang Diyos. Roma 2, 4 at 5. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis at pagtsatsaga, na hindi mo nababatid na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Buti na lang pala hindi ka pa namatay. Kapag namatay ka pala, impyerno ka pupunta. Subalit mabuti ang Diyos. Pinagtsagaan niya po tayo hanggang kagabi, hanggang ngayon nagtsaga siya para makabalik kayo at pwede niyo pong maunawaan ang kaligtasan. Kaya kung mayroon po talagang puso na naghahanap sa Diyos, ngayon dapat malaman mo, Diyos lamang ang makakapagligtas sa iyo. Wala nang iba. Ganito po yung sitwasyon para maintindihan niyo po yung kaligtasan. Halimbawa, di ka marunong lumangoy. Nahulog ka sa gitna ng Pacific Ocean. Kung walang tutulong sa iyo, mamamatay ka. Kaya ganito yung sitwasyon. Ang tanging pag-asa mo ay kapag may magligtas sa iyo. Kaya nga ang isang makasalanan na may pagsisisi, ito po ang kanyang puso. Ito ang laman ng kanyang puso ngayon. Panginoon, Diyos ko, mabag ka sa akin na isang makasalanan, iligtas mo po ako. Kaya nga po kagabi, meron akong request sa inyo. Ang tanong, ginawa nyo ba? Baka nakalimutan nyo na yung sinabi ko. Sabi ko po, pag uwi nyo, mag-pray kayo. Ano yung ipag-pray? Ganito. Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Pero I'm sure, baka kagabi, nakalimutan mo na. Dahil mapagbiyaya ang Diyos, bibigyan ko po kayo ng time ngayon, kahit 2 minuto lang. Okay? Bigyan ko po kayo ng ilang minuto, magdasal po kayo, hilingin niyo po sa Diyos na iligtas niya kayo ngayong gabi. Time starts now. Okay po, marami pong salamat. Ngayon kung may pusong nagnanais maligtas, pwede mo pong maunawaan ngayon ang tinatawag na Ebanghelyo. Pwede mong matanggap ngayong gabi ang regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan. Okay? Sunod po, ipapangaral ko, bago ipangaral yung paraan ng kaligtasan, unahin ko po yung maling pamamaraan ng mga tao. Ang tao, umimbento siya ng sarili niyang pamamaraan para maligtas. Tandaan niyo po, kapag sa kaligtasan, dapat Diyos ang gumawa. Para kang nalulunod. Nasa baba ka ng barko, hindi ka marunong lumangoy. Paano ka maliligtas? Dapat may tao na maawa sa iyo at tapunan ka ng salbabida. Tama? Sino ang gagawa ng paraan para maligtas ka? Yung taong gustong tumulong sa'yo. Kasi wala ka nang magagawa, lulubog ka na. Ganon din po sa kaligtasan. Ang kaligtasan ay dapat paraan ng Diyos at hindi yung gagawin ng tao. Kaya ipapangaral ko po yung maling kaligtasan. Ano po ito? Ito po yung mga pamamaraan ng tao. Ito yung relihiyon ng tao na inaakala niyang paraan para maligtas siya. Awit 119 verse 155. Babasahin ko po. Ang kaligtasan ay malayo sa masama sapagkat hindi nila hinahanap ang iyong mga batas. Bakit maraming tao hindi sila maligtas-ligtas kahit nagsisimba sila? Kasi
pinagduduldulan nila, ipinagpipilitan nila yung pamamaraan nila. Maling pamamaraan. Ito po yung mga maling pamamaraan. Unang pamamaraan ng tao, para ka raw maligtas, gumawa ka raw ng mabuti. Marami po akong narinig. Siguro naman, Pastor, sa langit ako kasi gumagawa naman ako ng mabuti. Mali po yan. Maraming talata. Ecclesiastes 7:20. Ang paggawa ng mabuti ay hindi makapagdadala sa inyo sa langit. Sabi dito, tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Bagaman gumawa ka ng mabuti, nagkakasala ka pa rin. Kaya hindi yun paraan. Para maintindihan nyo, mabait ka po. Ang problema, nakabangga ka, namatay yung nabangga mo. Okay lang ba nasasabihin mo dun sa mga kamag-anak ng nabangga mo, mabait naman ako, di ko naman sinasadya, kayo naman eh. Pwede kaya yun? Natural, huhuliin ka pa rin ng pulis kasi napatay mo siya. Kahit marami kang nagawang mabuti, ang issue, gumawa ka ng kasalanan. At ang kasalanan kailangang bayaran. Kaya ulitin ko po, ang paggawa ng mabuti ay hindi magdadala sa atin sa langit. Alisin nyo na po yan sa isip nyo. Kasi ang mga Pinoy, laging yan ang sinasabi, mabait naman ako, mabuti naman ako, kaya siguro may awa ang Diyos. Hindi po. Kung may isang kasalanan, pupunta ka pa rin sa impyerno. Pangalawa, kung paggawa ng mabuti, impyerno po yan. Pangalawa, pangungumpisal. May mga tao, alam nilang makasalanan sila. Kaya pumupunta po sila sa simbahan para raw mangumpisal. Kapag nangumpisal daw, mapapatawad daw ang kasalanan. Hindi po. Si Judas, ginawa niya rin ito. Nangumpisal siya. Pagkatapos niyang ipagkanulo ang Panginoong Hesus, ganito ang kanyang sinabi. Mateo 27:3 at 4. At si Judas, na nagkanulo kay Jesus, nang nakitang hinatulan na ito, ay nagsisi at isinauli ang 30 pirasong pilak sa mga punong pari at sa matatanda na sinasabi, ako'y nagkasala sa pagkakanulo ko sa dugong walang sala. Ngunit sinabi nila, ano iyon sa amin? Ikaw ang bahala dyan. Si Judas nang umpisal din sa mga pari, pero nasaan na siya? Sabi ng Biblia, nasa impyerno na siya, mas mabuti pang hindi siya ipinanganak. Kaya ang pangungumpisal ay hindi po paraan para mapatawad ang inyong mga kasalanan. Bakit? Ang batas ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Halimbawa, may nagawa ka pong krimen. Kahit ipagtapat mo ito, ipinagtapat mo na, huhulihin ka pa rin, hindi na. Huhulihin ka. Halimbawa, nakapatay ka, 10 taon mong naitago, pero nakonsensya ka. Ngayon, pinagtapat mo sa mga pulis. May napatay po ako 10 years ago. Kapag pinagtapat mo, hahanapin nila yung buto. Kapag nahukay, sasampahan ka na ng kaso, ikukulong ka pa rin. Tama mali? Yes po, kasi kailangang pagbayaran ang kasalanan. Kaya kung pangungumpisal, impyerno pa rin yan. Pangatlo, marami po akong nakausap, ligtas ka na po ba? Ang sagot sa akin, opo. Paano ka naligtas? Nabaptize na po ako. Christian din po ako, Pastor. Mali rin po ang bautismo. Unang Korinto 1:17, ano pong sabi? Sapagkat hindi ako isinugo ni Kristo upang magbautismo, kundi upang ipangaral ang magandang balita. Sabi ni Pablo, hindi ako sinugo ni Kristo para magbautismo. Sinugo ako ni Kristo para ipangaral ang magandang balita. Kaya kung kayo po ay nabautismohan na, hindi rin po yan paraan para kayo maligtas. Kapag nabautismohan ka, at hindi ka pa talaga ligtas, ang tawag ko po doon, makasalanang naligo. Okay? Naligo ka lang. Nakapagliligtas ba ang paliligo? Imposible. Kasi kung nakakapagligtas ang ligo, hindi natin kailangang mag-aral ng Biblia. Next, prayer of acceptance. Ano po ito? Ito yung mga ginagawa ngayon ng maraming Christian church daw. Patatanggapin kayo. Sabi nila, tanggapin mo raw si Jesus Christ bilang personal na Savior. Pero mali po iyon. 1:12-13, subalit lahat ng tumanggap sa Kanya na sumampalatay sa Kanyang pangalan
ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Dahil sa salitang pagtanggap dito, akala nila, tatanggapin mo lang. Sasabihin mo lang daw, Panginoon, tinatanggap na kita bilang tagapagligtas. Mali. Verse 13, na ipinanganak hindi sa dugo, sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Ang pagtanggap ay hindi bastang tinatanggap kita. Hindi po. Ang pagtanggap na ito ay pagsampalataya. Ang problema, ano ang sinampalatayanan mo? Kaya mali po yung term na acceptance. Hindi rin makakapagligtas po yan. Kapag prayer of acceptance ang ginamit, impyerno pa rin po. Panghuli, dapat daw masigasig ka. Dapat daw lagi kang nagsisimba. Dapat daw gumagawa ka ng maraming kabutihan. Mali rin po ito. Kapag ito ang ginagamit nyo, impyerno pa rin po yan. Kaya itong mga to ay paraan ng mga tao, pero uulit-ulitin ko, ang kaligtasan ay hindi yung magagawa ng tao. Okay? Paano maliligtas? Unang Pedro 1:23 at 25. Ito yung paraan. Basahin po natin 23 pagkatapos 25, sabay-sabay, 3, 2, 1. Ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan, sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Subalit ang salita ng Panginoon ay nananatiling magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balita na ipinangaral sa inyo. Kaya para po kayo maligtas, kailangan nyo ang salita ng Diyos. Sabi dito, ipinanganak kayong muli, pareho rin po ito sa salitang born again. Ang born again ay kaligtasan. Para ka maligtas, kailangan daw ang salita ng Diyos. Anong salita ng Diyos yun? Dito po sa baba, ang salitang ito ay ang magandang balita na ipinangaral sa inyo. Maaari po matagal na kayong nagsisimba. Bakit hindi pa rin kayo maligtas-ligtas? Kasi hindi nyo pa alam ang magandang balita. Ang mga Pinoy, kapag sinabing magandang balita, ang isip lang nila, Biblia. Yun lang. Anong salita sa Biblia? Yung nagligtas sa'yo, dapat malaman mo. Kaya ngayong gabi, ipapangaral ko po yung magandang balita, ito lamang po ang paraan para kayo maligtas. Kapag narinig nyo, ang gagawin nyo lang po, sumampalataya. Maniwala. Okay? Kaya impisan po natin ang magandang balita. Una, kailangan maunawaan natin ang ibig sabihin ng salitang kaligtasan. Ano ba yung kaligtasan? Roma 1:16. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Para maligtas ka, kailangan mo ng ebanghelyo. Bakit? Ito yung paraan. Ito yung kapangyarihan ng Diyos para maligtas. Kapag narinig mo, sumampalataya ka raw. Kaya nga, ang kaligtasan ay ito. Ito po yung ginawa ng Diyos sa krus. Dapat malaman mo po, yung ginawa ni Jesucristo sa krus, ang tanging paraan para maligtas kayo ay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Sinabi niya sa 1:14, ako ang daan, ang buhay, ang katotohanan. Sino man na hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya para tayo makarating sa Diyos, kailangan po natin si Jesus Christ. Siya lang ang paraan. Siya yung daan. Siya yung katotohanan. Sa English version, mas maganda, I am the way. The way, ibig sabihin, isa lang yung daan. Siya lang ang tanging paraan para makarating tayo sa langit. Kaya ngayon, i-decode natin, kailangan maintindihan natin, ano ba yung kaligtasan? Unang araw pa lang si pastor, sabi niya, kaligtasan, kaligtasan. Ano ba ang ibig sabihin ng kaligtasan? Nakapaloob ito sa isang talata, Lucas 1:77. Mula po ngayon, makinig na po kayong mabuti, huwag nyo nang alalahanin yung iba. Dito na pagsisimula ang pinakamahalagang part ng Bible Seminar. Lucas 1:77, para manatiling gising, basahin po ninyo sabay-sabay. 3, 2, 1. Upang magbigay ng kaalaman ng kaligtasan sa kanyang bayan sa pamagitan ng pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan. Kasi sa pamamagitan ng talatang ito, mauunawaan po natin ano bang ibig sabihin ng kaligtasan. Ang kaligtasan, sabi dito, ay kapatawaran ng mga kasalanan.
Kasi simple lang po, para maligtas ka, dapat mapatawad ang iyong mga kasalanan. Ang isa pang term, ito rin po ay katubusan ng mga kasalanan. Kapag sinabing kapatawaran, katubusan ng mga kasalanan, isa lang po yan. Yan ang ibig sabihin ng kaligtasan. Okay? Parang ganito, parang simple lang. Isa lang ang dahilan kung bakit di tayo makapunta sa langit. Ano po yung dahilan? Napakarami nating kasalanan. At kahit isang kasalanan lang, impyerno talaga. Hindi pwede sa langit. Kaya para tayo maligtas, simple lang po. Tignan niyo po yung screen. Dapat mawala ang kasalanan. Tanong ko, kung wala ng kasalanan, saan ka pupunta? Langit. Kaya ito po yung tinatawag na kaligtasan. Ang kaligtasan, kapatawaran ng mga kasalanan, katubusan ng mga kasalanan, ito po yung pinakapunto. Dapat mawala ang mga kasalanan. Ang problema, sa paraan ng tao, kaya niyong alisin ang kasalanan niyo? Hindi po araw-araw nagkakasala tayo. Pero sabi ng Diyos, sa tao, imposible. Pero sa Diyos, ang lahat ng bagay ay posible. Kaya sa Diyos tayo magtiwala ngayon, huwag sa ating sarili. Katandaan, walang kaligtasan kung walang kapatawaran ng mga kasalanan. Upang maligtas, kailangang mapatawad ang lahat mong mga kasalanan. Naintindihan po? Ano uli yung kaligtasan? Mahalagang maintindihan ito. Kapatawaran ng mga kasalanan. Pero may tanong pa rin. Ngayon alam nyo na, ganun pala. Ang kaligtasan ay kapatawaran ng mga kasalanan. Pero may tanong uli. Ito yung tanong. Paano ngayon mapapatawad ang mga kasalanan? Kaya yan po yung hahanapan natin ng sagot. Paano mapapatawad ang kasalanan? Siyempre, kailangan nating tanungin ang Biblia. Nasa Biblia ang sagot. Upang mapatawad ang ating kasalanan, dapat maintindihan nyo yung tinatawag ng Biblia na batas pangkatubusan. Sa English, Law of Redemption. Ano ito? Babasahin ko po para sa inyo. Santiago 4:12. Iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom, siya na may kapangyarihang magligtas at pumuksa. Para mapatawad ang ating mga kasalanan, kailangang maunawaan mo ang dalawang katangian ng Diyos. Ang Diyos, siya po ay hukom. Nagpaparusa siya. Subalit ang Diyos din po, siya rin po ay pag-ibig. Siya rin ang pwedeng magligtas sa atin. Ano itong batas pangkatubusan? Kailangang matupad ang pagiging hukom ng Diyos at kailangang matupad din ang pagiging pag-ibig ng Diyos. Dapat sabay silang matupad. Hindi pwedeng hukom lang at hindi pwedeng pag-ibig lang. Dapat pareho. Para matupad po ito, kailangan, halimbawa may nakagawa ng mali, magbabayad pa rin siya. Pero mayroong willing na umako ng bayad na yon. May willing na maparusahan sa halip na siya. Parang ang ibig sabihin, substitution. Ipapaliwanag ko po. Ang Diyos po ay matuwid, hukom po siya. Pag-ibig din siya. Sobrang dami nating mga kasalanan. Kung titignan natin ang pagiging hukom ng Diyos, ang kabera ng kasalanan ay kamatayan, pupunta tayo sa impyerno. Paparusahan tayo. Pwede, pero ang Diyos ay pag-ibig din. Kaya siya rin ang gumawa ng paraan. Dahil mahal niya tayo, ayaw niya na ang sino man ay pumunta sa impyerno. Kaya sabi niya, magtatakda ako ng isang batas. Ano ito? Kailangang may magbayad ng kasalanan para mapalaya ka. Ang tawag dun, sin offering. Upang mapatawad ang mga kasalanan, kailangang may magbayad sa halip mo. Parang simple lang po. Umutang ka ng 10 million, di mo mabayaran. For sure, ikukulong ka. Pero halimbawa po, may tao pong may kakayahan na magbayad at mahal ka niya. Naawa siya sa'yo. Binayaran niya yung 10 million. Tanong ko, makukulong ka rin ba? Pa rin ba? Hindi. Hindi na kasi may nagbayad na. Ganito po ang batas pangkatubusan. May isa na magsasakripisyo at aako ng responsibilidad doon sa parusa ng kasalanang ginawa mo. Kaya ngayon ipapangaral ko po yung mga anino ng batas pangkatubusan
dito sa Biblia. Okay? Ito po ay anino rin ng tinatawag na ebanghelyo. Unahin ko po yung kwento ni Adan at saka ni Eva. Nung second day pinag-aralan po natin ito, ang tawag dito, sin offering, handog pangkasalanan. Nagkasala po si Adan at saka si Eva. Kinain nila yung ipinagbabawal na bunga. Genesis chapter 3 verse 6 to 7. Pagkakain po nila, sabi dito, kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin na dapat na sign upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito, at binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at siya'y kumain. At parehong nabuksan ang kanilang mga mata, at nalaman nilang sila'y mga hubad. Magkasama silang nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panakip. Right after na kumain po sila ng ipinagbabawal na bunga, nakita nila hubad sila. Kaya gumawa sila ng diskarte. Kumuha sila ng dahon, tinahi-tahi nila at ginawang pandamit. Tanong ko, ang dahon ba pwedeng gawing damit? Sa una, parang matatakpan mo yung kahihiyan, yung katawan mo, pero maya-maya, gumalaw ka lang, masisira ka agad. Tama mali? Mahalaga, may aral po dito. Gumawa ng sariling diskarte ang mag-asawa, nagdagdahi sila ng dahon. Ito po ay simbolo ng ginagawa ng mga tao. Yung mga dahon na ito po yung sariling sikap ng mga tao. Mali po ito. Nakita ito ng Diyos, kaya gumawa ang Diyos ng paraan. Sa Genesis 3:21, at iginawa ng Panginoong Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat at sila'y dinamitan. Ano po ito? Pumatay ang Diyos ng isang hayop. At yung balat, ginawa ng Diyos na damit ni Adan at saka ni Eva. Ito ngayon ang simbolo ng biyaya ng Diyos. Sa English, tunics of skin, sa Tagalog, kasuotang balat. May mahalaga pong konsepto dito patungkol sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Papakita ko po. Si Adan at si Eva ang nagkasala. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kailangan silang mamatay. Ang Diyos ay hukom, ang Diyos ay pag-ibig. Pero dahil pag-ibig ang Diyos, naganda siya ng hayop. Ano ang ginawa ng Diyos? Nilipat po niya yung kanilang kasalanan dun po sa hayop. Nasaan na po yung kasalanan ngayon? At dahil dun, pinatay ito ng Diyos. At ito, ang ginawa ng Diyos, yung balat, kinuha, isinuot kay Adan at saka kay Eva. Ano po yung sinasabi kong substitution? Imbis na si Adan at saka si Eva ang mamatay, ang namatay yung alay pangkasalanan o handog pangkasalanan. Inosenteng hayop ang nagdanak ng dugo at namatay sa halip na sila. Namatay yung hayop. As a result, nadamitan si Adan at saka si Eva. Ito po yung paraan kung paano napatawad ang kasalanan ni Adan at saka ni Eva. Dito po makikita nyo yung pag-ibig at hustisya ng Diyos. Nasaan ang pag-ibig ng Diyos? Na kay Adan at saka kay Eva. Nasaan pumunta yung hustisya ng Diyos? Doon sa hayop na inialay. Ito po ang konseptong paulit-ulit na nangyayari sa Biblia. Ito ay isang paraan kung paano mapatawad yung kasalanan. Imbis na yung tao na nagkasala ang mamatay, mayroon pong handog pang kasalanan na hayop. Okay? Biyaya ang tawag doon. Imbis na ikaw ang patayin, may ibang namatay at umako ng kaparusahan. Sunod po, dito sa Lumang Tipan, sa panahon nila Moses, nagkakasala sila, kinag-utos ang Diyos kay Moses na gumawa ng tabernakulo. Kaya ngayon, ipapaliwanag ko po yung personal na kasalanan ng isang Israelita kung paano mapapatawad. Ganito po ang nakalagay sa Biblia. Kapag ang isang pinuno, Levitico 4:22 hanggang 24, ay nagkasala at nakagawa ng hindi sinasadya sa alinman sa lahat ng bagay na iniutos ng Panginoon niyang Diyos na hindi dapat gawin at nagkasala, kapag naipaalam na sa kanya ang kasalanan kanyang nagawa, siya ay magdadala ng kanyang handog, isang lalaking kambing na walang kapintasan. Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng kambing at papatayin niya ito sa dakong pinagkakatayan ng handog na sinusunog sa harapan ng Panginoon. Ito ay handog pang kasalanan. Paano? Halimbawa po may isang Israelita
Nakagawa siya ng kasalanan. Ang Diyos galit sa kasalanan. Alam yan ng mga Israelita, papatayin kanya kapag nagkasala siya. Kapag naintindihan niya na may nagawa siyang kasalanan, sabi dito, kapag naipaalam na sa kanya, kapag nalaman na niyang makasalanan siya, ganito ang gagawin niya. Magdadala siya ng hayop ngayon. Saan niya dadalhin? Doon po sa tabernakulo. Pagkatapos, ipapatong po ang kanyang kamay, at yung kasalanan niya, ituturing ng Diyos na maililipat doon sa handog pangkasalanan. Kayong kasalanan, nandun sa hayop. Anong gagawin pagkatapos niyan? Papatayin po nila yung hayop. Ganyan, ang nangyayari na tinatawag na handog pangkasalanan, personal sin offering ng mga Israelita. Kukunin ngayon ng pari. Pinakapunong pari yung pong dugo at iwiwisik niya doon po sa dakong kabanal-banalan, mayroon pong kaban ng tipan doon, iwiwisik po niya ito. At kapag nakita ng Diyos na may dugo, tatanggapin niya po ito. At makakalaya ang isang Israelita sa loob po ng 1 taon. Para mas maintindihan, panoorin po natin. Kasalanan. Ganito po ang ginagawa nila sa lumang tipan noon sa Israel. Dadalhin po ng makasalanang Israelita ang kanyang alay na hayop, ang kordero. Pagkatapos nito, titignan po ito ng pari. Ang pari, kumakatawan sa mata ng Diyos. Titignan niya kung ito ay malinis, walang batik. At kapag okay, ipapatong po ng makasalanan yung Israelita ang kanyang kamay. At tignan niyo po, ang kanyang kasalanan ay maililipat doon po sa alay na kordero. Ganyan po nila ginagawa. Ang pagpapatawad ng kasalanan noon alinsunod sa sinabi ng Diyos sa lumang tipan. Pagkatapos po, ang kordero ay papatayin, dadanak ang dugo bilang pantubos sa kanyang mga kasalanan. Kaya papatayin po yung handog. Depende po sa katayuan ng tao, sa tayo niya sa lipunan, depende po kung ano po yung iaalay niya. Kung may katayuan siya sa lipunan, medyo maayos ang buhay, leader, naglilingkod, pwedeng toro. Sa mga karaniwang tao, kambing, utupa. Kung mahirap lang sila, bato-bato o yung kalapati. Anyway, kailangan nilang maghandog ng alay pangkasalanan para mapatawad ang kanilang mga kasalanan. And then, noon po, nagtakda rin ng Diyos dito sa lumang tipan, taon-taon para sa buong Israel. May isang araw, ang tawag doon, araw ng pagtubos sa English Atonement Day. Kailangan po nilang pumunta sa tabernakulo para mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Paano ito ginagawa? Magdadala po, maghahanda ng 2 kambing. Para mas maintindihan, tignan po natin, Levitico 16, versikulo 5. Siya'y kukuha mula sa kapulungan ng mga anak ni Israel ng 2 kambing na lalaki bilang handog pangkasalanan at ng 1 tupang lalaki bilang handog na sinusunog. Sa verse 7, pagkatapos ay kukunin niya ang 2 kambing at ilalagay niya sa harapan ng Panginoon sa pintuan ng toldang tipanan. Sa pamamagitan ng palabunutan ay pipiliin ni Aaron kung alin sa 2 kambing ang sa Panginoon at kung alin ang kay Azazel. Kaya magdadala po sila ng 2 kambing. Una, yung unang kambing, ito po ay kanilang papatayin. Tingnan pa natin. Levitico 16:15. Pagkatapos ay papatayin niya ang kambing na handog pangkasalanan na para sa bayan, at dadali ng dugo niyon sa loob ng tabing. At gagawin sa dugo ay ang gaya ng ginawa sa dugo ng toro, at wiwisik iyon sa ibabaw ng luklukan ng awa at sa harapan ng luklukan ng awa. Kaya anong gagawin? Pagkatapos patayin, kukunin ng pinakapunong pari yung dugo. Papasok po siya dito sa dakong kabanal-banalan, iwiwisik po niya sa harapan ng kaban ng tipan yung dugo. At kapag nakita ng Diyos yung dugo, tatanggapin po yung alay. Yan po yung unang proseso. Pagkatapos, may isa pang kambing. Yung isang natitirang kambing, anong gagawin nila? Tingnan po natin sa Biblia uli. Levitico 16, 21 at 22. At ipapatong ni Aaron ang kanyang 2 kamay sa ulo ng kambing na buhay
at ipapahayag sa ibabaw niyon ang lahat ng mga kasamaan, mga paglabag, at lahat ng mga kasalanan ng mga anak ni Israel. Ilalagay niya ang mga iyon sa ulo ng kambing at ipapadala sa ilang sa pamamagitan ng isang taong pinili. Kay papatong po, ipapahayag yung lahat ng kanilang mga kasalanan. At ang gagawin sa kambing na ito, pagkatapos na maipatong ang kamay, dadalhin, verse 22, dadalhin ng kambing ang lahat ng mga kasamaan nila sa lupaing walang naninirahan at pakakawalan niya ang kambing sa ilang. Ano gagawin? Dadalhin po yung kambing at pakakawalan nila sa ilang. Kapag yung kambing nilagay sa ilang, hindi na ito makakabalik. Pwedeng lapain na ito, mawala na ito, o kainin ng ibang hayop. Ano po ito? Ibig sabihin, di naaalalahanin ng Diyos ang kanilang mga kasalanan kasi mayroon na pong substitute. Mayroon pong nagbayad. May namatay na hayop para sa kanilang mga kasalanan. Yan po ay ginagawa taon-taon ng mga Israelita. At kapag ginawa nila ito, mapapatawad ang kanilang makasalanan sa loob po ng 1 taon. Kaya ito po ay naging batas sa Israel. Levitico 16:34. Taon-taon, ginagawa nila ito noon po sa Lumang Tipan. Basahin niyo po yung verse 34, sabay-sabay. 3, 2, 1. Ito'y magiging alituntunin walang hanggan sa inyo, na tubusin ang mga anak ni Israel minsan sa 1 taon dahil sa lahat nilang mga kasalanan. At ginawa ni Moises ang ayon sa inutos ng Panginoon. Kaya ganito po ang kanilang ginawa. Okay? Mahalagang tanong, dun sa kwento ni Adan at saka ni Eva, at dun sa kwento ng tabernakulo na ipinaliwanag ko po, may napansin po kayo, paano mapapatawad ang mga kasalanan? Ano ang kanilang ginawa? Papaliwanag ko po. Ito po. Para mapatawad ang mga kasalanan, ganito yung prosesong pinagdaanan nila. Hebreo 9:22, basahin po natin sabay-sabay at dahan-dahan. 3, 2, 1. Sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Sa pamamagitan ng verse na ito, may tanong ako. Tignan nyo lang yung verse. Paano mapapatawad ang kasalanan? Anong gagawin? Kailangang dumanak ang dugo. Tignan nyo po yung nakapula. Kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran ng mga kasalanan. In short, kapag may dumanak na dugo, mapapatawad ang mga kasalanan. Sa Lumang Tipan, ang nagdanak ng dugo ay yung mga hayop, handog na hayop. Bakit mahalaga sa Diyos yung dugo? Levitico 17:11. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo. At aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng nambana upang ipantubos sa inyong mga kaluluwa sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Proven sa science po ito. Yung buhay natin nasa dugo. Kapag nawalan ka ng maraming dugo, mamamatay ka. Ang puso, kaya nagpapump siya, mahalaga siya, pinapump niya yung dugo para yung dugo sumcirculate sa ating katawan. Anong ibig sabihin nito? Dahil sa dugo, sagrado po ang dugo, ito lang ang paraan bilang pantubos sa ating mga kasalanan. Sa madaling sabi, ito ang pambayad sa kasalanan, dugo. Yan ang batas ng Diyos. Tandaan niyo po ito. Kaya sa Lumang Tipan, nag-alay sila ng hayop. Kasimple lang ang dapat nating maintindihan dito. Yung kwento ni Adan at saka ni Eva at sa tabernakulo sa mga Israelita, nung unang panahon, upang mapatawad ang mga kasalanan, kailangan ng pagdanak ng dugo. Kaya nag-alay sila, kaya nga tinawag itong handog pangkasalanan. Okay? O ngayon, baka nagkaroon na kayo ng idea, ha? Pastor, alam ko na. Para pala mapatawad ang kasalanan ko, kailangang pumatay ng hayop. May Shih Tzu kami sa bahay. Ano kaya? May kambing ako sa bahay, Pastor. Uwi muna ako, kukunin ko, katayin natin. Okay, may mahalagang aral po ito. Ang mga kwento sa Lumang Tipan, binigay ng Diyos para madali nating maintindihan ang kanyang gagawin. Ang tawag dito ay mga anino lamang.
Ito po ay isang paglalarawan ng gagawin ni Jesus Christ. Kaya ang tawag sa mga ito, anino. Hebreo 10:1. Sinabi ito ni Pablo para maintindihan natin, babalikan niya yung lumang tipan. Sabi niya, yamang ang kautusan ay anino lamang ng mabubuting bagay na darating at hindi ang tunay na larawan ng mga bagay na ito. Kailanman ay hindi nito mapapasakdal ang mga lumalapit sa pamamagitan ng gayunding mga alay na laging inihahandog taon-taon. Kapag may isang pelikula, bago po ipalabas yung pelikula, may patalastas, di ba? Ano po yon? Yung preview ng pelikula. Oh. Patalastas, abangan, coming soon. Tama? Yun po ay preview lamang, pero hindi yun mismo yung pelikula. Kasi yung pelikula, darating pa lang. Parang ganito, pinakita muna ng Diyos yung halimbawa sa lumang tipan. Kaya noon, pumatay sila ng mga hayop, iba't ibang hayop. Dito sa verse 4, sapagkat hindi maaaring mangyari na ang dugo ng mga toro at mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Yung dugo ng mga toro, mga kambing, mga tupa, ito ay anino lamang. Pero sabi ng Diyos, ito na yon, coming soon. Ito yung totoo. Verse 5, basahin po ninyo, mahalaga, verse 5 sabay-sabay. 3, 2, 1. Ting ni Kristo sa sanlibutan ay sinabi niya, hindi mo nais ang alay at handog, ngunit ipinaghanda mo ako ng isang katawan. Anong ibig sabihin ni Pablo dito? Yung ginawa nila sa lumang tipan na pag-aalay ng hayop ay naglalarawan lang sa gagawin ni Kristo para sa ating lahat. Yun ay preview lamang. Yun ay anino ng gagawin ni Kristo. Kaya hindi nyo na po kailangang bumalik sa bahay para dalhin yung kambing dito. Hindi rin po ako marunong magkatay ng kambing. Ito po yun. Dapat isipin nyo, ano yung alay ko? Para mapatawad ang kasalanan ko, ano yung dadalhin kong alay? Wala ka pong dadalhin. Kusang loob, si Kristo ang magiging alay para sa'yo. Ibig sabihin, siya ang magiging alay para sa mga kasalanan mo. Okay? Kaya nga, kailangang magkatawang tao ng Panginoong Jesus. Naintindihan ito ni Pablo. Ito ang testimony ni Apostol Pablo, 1 Timoteo 1:15. Sabi niya, babasahin ko po, makinig kayo. Tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangunahin sa mga ito. Mahalagang maintindihan niyo po ito. Makinig po, nakita ng Diyos na ang mga tao makasalanan pupunta lahat sa impyerno. Pero siya rin ang gumawa ng batas na para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan, kailangang may magpadanak ng dugo. Ang problema, lahat ng dugo natin ay may bahid ng kasalanan. At dahil mahal niya tayo, anong ginawa niya? Siya mismo bumaba sa lupa, iniwanan niya ang langit, at sabi niya, ako ang magiging alay. Ibig sabihin, siya ang mamamatay upang iligtas ang mga makasalanan. Sino po ang makasalanan? Delikado po pag tayo. Ako. Ang kaligtasan ay para sa'yo. Dito po maraming nakikinig. Pero hindi ko po alam ang nasa puso ninyo. Alam niyo po ba, matagal na kaming nagba-Bible seminar. Kahit 2 oras akong nagtuturo, minsan may mga tao, walang pumasok sa isip at puso nila. Kaya mas mahalaga, sarili nyo muna yung isipin nyo. Ang makasalanan ay ako. Ano po yung good news dito? Si Jesus Christ pumarito 2,000 years ago para iligtas. Sino? Ako. Ito po yung magandang balita. Maraming tao, hindi nila maintindihan yung pagkakatawang tao ni Jesus. Kaya nagdidebate sila. Si Jesus ay hindi tao, propeta lang. Maraming relihiyon sa Pilipinas, hindi nila kinikilala si Jesus na Diyos. Kaya nga hanggang ngayon, hindi sila maligtas-ligtas. Simple lang po, bakit yung Diyos kailangang magkatawang tao sa katauhan ni Jesus? Kasi yun lang ang paraan. Magkakatawang tao siya kasi siya dapat ang mamatay para tubusin ang ating mga kasalanan. Si Jesucristo ay pumarito sa sanlibutan.
Bakit? Upang iligtas ako. Okay? Para maintindihan nyo ito, mayroon po akong isang kwento. Kwento ng mga langgam. Okay? Isang araw, yung grupo ng mga langgam, nabubuhay po silang payapa. Ang sisipag nila. Ang problema, doon sa kanilang bahay, may ginagawang construction. Patay sila ngayon, madudurog sila kung hindi sila aalis. May isang tao, gusto po silang iligtas. Kasi sabi niya, stop! English pa ha? Sa tingin niyo, maiintindihan ito ng mga langgam? Hindi. Inulit niya, mamamatay kayo dito, tinagalog na niya. Sa tingin niyo, yung mga langgam, makikinig? Hindi po. Kasimple lang. Dahil gusto niyang iligtas ang mga langgam, kailangan maging langgam siya. Kaya naging langgam po siya. Ngayon, langgam na siya. Madali na silang iligtas. Pwede niyang sabihin, halika kayo dito, alis tayo, dito tayo, safe dito. Okay, para magawa niyang mailigtas, kailangan niyang maging langgam. Bakit ko po ito kinuwento? Ang Diyos, kailangang magkatawang tao para maipaunawa sa atin ang kaligtasang ito. Siya mismo ang aako para sabihin niya sa iyo kung gaano kanya kamahal. Simple lang. Kung may mag-asawa dito, laging sinasabi ng asawa mo, I love you. Pero di ka man lang niya mabilhan ng regalo. Salita lang. Mahirap yun. Mahal kita. Pero di ka niya mapakasalan. Anniversary nyo, di ka niya mabigyan ng bulaklak. Puro lang salita. Kung yung pag-ibig ng Diyos ay nakasulat lang sa Biblia, walang kwenta. Kaya kailangan niyang tuparin ito sa pamamagitan ng kanyang gawa. Kaya nagkatawang tao po siya. Yes. At napakaraming talata bago siya magkatawang tao at dumating sa lupa, nakasulat na sa Biblia. Isaías 9:6. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. Si Jesus po ito. At ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo. Sino po siya? Makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Pasensya na po kung may iba kayong relihiyon at hindi nyo inaakong si Kristo, si Jesus ay Diyos, mali na po kayo. May talata. Ang batang ito ay si Jesus. Ang anak na lalaking ito ay si Jesus. Siya rin po yung makapangyarihang Diyos. Bakit ang Diyos nagkatawang tao? Para iligtas ka. Ganun tayo kamahal ng Diyos. At siya lang po ang pwedeng mamatay at magdanak ng dugo kasi siya lang ang may malinis na dugo. Siya lang ang hindi nakagawa ng kasalanan. Unang 1:3-5. Mahalagang talata, basahin po ninyo. 3, 2, 1. Nalaman ninyo na siya ay nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan at sa kanya ay walang kasalanan. Kaya dahil wala siyang kasalanan, siya lang po ang qualified na mamatay at magpadanak ng dugo para mapatawad ang ating mga kasalanan. Yes po. Kaya, eto na. Ang talatang ito ay nangyari nung ang Panginoong Hesus ay bumaba sa lupa. Isang araw, nakita siya ni Juan Tagabautismo na lumalapit sa kanya. At ito ang sinabi ni Juan Tagabautismo sa lahat ng mga Israelita. Juan 1:29. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sa Israel, alam na nila ito. Madali itong maintindihan. Bakit? Kanina, pinakita ko po sa inyo na taon-taon nag-aalay sila ng mga hayop para mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Pero ngayon, sinasabi ni Juan Tagabautismo, tinuro niya sa Jesus, narito, ito na yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang ibig niyang sabihin, yung ginawa ng mga ninuno natin, ng mga lolo't lola natin na pag-aalay ng hayop, tapos na. Ngayon, mayroon ng tunay na alay. Sino po yung iaalay?
Siya po yung kordero ng Diyos. Sino po ang kordero ng Diyos? Ang Panginoong Hesus. Kaya may nakagawa ng kanta, Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Sa lumang tipan, pumapatay sila ng mga kordero, mga hayop. Pero ito ay simbolo lamang ng gagawin ng Panginoong Hesus. Isaías 53, versikulos 6. Babasahin ko po. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Mahalaga ito. Papakita ko po, i-explain ko po yung talata. Ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating mga kasamaan. Dahil kay Adan, naging mga makasalanan po tayo. Okay? Yan po yung kasalanan ng sanlibutan. Ipinasan sa kanya ng Panginoon. Kaya yung kasalanan ng buong mundo, ipinasan. Kasama dyan ang kasalanan mo, kasalanan ko. At dahil nasa kanya ang kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya kailangang mamatay siya, gaya ng ginawa sa mga hayop sa lumang tipan. Yes. Kanina, yung kasalanan ni Adan at saka ni Eva, nilipat ng Diyos dun sa alay na hayop. Ngayon ang kasalanan, sabi, ang kasalanan ng sanlibutan, ipinasan sa kanya ng Panginoon. Yung sin of the world, ipinasan kay Kristo. Bakit? Bakit hindi ikaw ang nagpasan? Bakit ang Diyos ang nagpasan kay Jesus Christ? Tanong ko, naalala mo ba lahat ng kasalanan mo? Hindi po. Pero ang Diyos, alam niya ba lahat ng kasalanan mo? Yes, kaya siya po ang nagpasan kay Kristo ng iyong mga kasalanan. Hindi lang yung kasalanan mo, kasalanan ng buong sanlibutan. At dahil dito, kailangang mamatay si Jesus Christ. Ito ngayon ang kwento ng krus, yung paghihirap niya sa Kalbaryo para pagbayaran ang kasalanang hindi naman niya ginawa. Pagbayaran ng kasalanang tayo ang gumawa. Kaya, kailangang mamatay ang Panginoong Hesus. Isaías 53, versikulo 8. Sa pamamagitan ng pang-aapi at paghatol ay inilayo siya at tungkol sa kanyang salinlahi na itinuring siya na siya'y itinawalag sa lupain ng mga buhay at sinaktan dahil sa pagsalangsang ng aking bayan. Ang term po na mahalaga dito ito. Itinuring na siya'y itinawalag sa lupain ng mga buhay. Ibig sabihin, papatayin siya. Mamamatay siya para sa kasalanang hindi siya ang gumawa. Sino ang gumawa ng kasalanang yon? Yes. Ito po ang tunay na pagmamahal ng Panginoong Hesus sa atin. At dahil nasa Kanya, inako niya yung kasalanan natin, ito ang pagdadaanan niya. Isaías 53:5, basahin natin, sana maintindihan niyo po ito. 3, 2, 1. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa Kanya ang parusa para sa ating kapayapaan at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay gumaling tayo. Ito yung substitution na sinasabi ko. Imbis na ikaw yung paluin, bugbugin, patayin, siya po ang umako. Kaya dito sabi siya'y nasugatan, hindi ikaw. Siya ang binugbog, hindi ikaw. Ipinataw sa Kanya ang parusa, hindi sa'yo. Siya po yung nagkaroon ng latay. Dahil doon, ito yung paraan para tayo maligtas. Ito po ay kinuha sa pelikulang Passion of Christ para mas ma-imagine nyo ang hirap na pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus. Pinagpapalo po siya. Ayon sa mga dalubhasa, sobrang daming palo. May ibang nagsabi, maaring umabot ito ng 120. Pero ang pinakamahalaga at ang totoo, pinagpapalo siya ng maraming beses. Ang pamalo ng mga Roman soldiers po noon, may mga buto sa dulo at may mga alambre, may mga bakal.
Isang hagupit lang at yung mga sundalo, ang lalaki po nila. Ang lalaki ng muscle, malalakas. Isang hagupit lang po nila, punit talaga ang balat mo. Tanong ko po, bakit kailangan niyang masugatan? Para matupad ang batas ng Diyos. Sabi kanina, kailangang mapatawad ang ating mga kasalanan. Tama po? Paano mapapatawad ang kasalanan? Kailangang dumanak ang dugo. Kapag nasugatan, anong lalabas? Kaya kailangan niyang paluin. Paraan ito. Ito ay pagsunod sa nakalagay sa Biblia na upang dumanak ang dugo, kailangang masugat ka. Kaya nasugatan ang buong katawan niya. Tumalsik, dumanak ang dugo. Salitan po siyang pinagpapalo. Pagkatapos siyang pagpapaluin, sugat-sugat lahat, kailangan pa niyang dalhin ng mabigat na krus. Bakit? Habang dinadala niya yon mula Jerusalem hanggang Kalbaryo, pumapatak, dumadaloy ang kanyang dugo. Kasi kung hindi dadanak ang dugo, hindi mapapatawad ang ating mga kasalanan. Tanong ko po, sa mga ginawa sa kanya, dumanak ang dugo, hindi? Mahalaga po ito. Para ma-imagine nyo, ganito po, bago siya ipako sa krus, tinorture muna siya. Gagamitin ko po yung word na torture. Yes po. Pinagpapalo siya. Kaya yung kanyang dugo, dumanak talaga. Kasi yan ang batas ng Diyos. Ipinako siya sa kanyang mga kamay, yung kanyang kamay sa krus. Bakit? Ang dami nating ginagawang kasalanan gamit ang kamay natin. Ipinako yung kanyang mga paa. Pumupunta tayo sa mga lugar na makasalanan. Nilagyan siya ng koronang tinik. Pinaglaruan siya. Ikaw ang hari ng mga Hudyo. Nilagyan ng koronang tinik. Yung tinik po, bumutas sa kanyang ulo. Dahil ang dami nating nagagawang kasalanan sa isip natin. And then, bago siya mamatay, tinusok pa ng sibat ang kanyang tagiliran, nadali ang kanyang puso, dahil ang puso natin, napakasama. Mga kababayan, dapat maintindihan po natin, marami ngayon, kung ano-anong ginagawa sa simbolo ng krus. Alam niyo po ba, sa panahon ni Jesus Christ, ito po ay simbolo ng sumpa. Bakit? Noong unang panahon, wala pa silang selya elektrika. Ang mga kriminal na nahahatulan ng kamatayan, ito yung mga taong hindi na dapat buhayin, pinapatay nila sa krus. Kaya ang krus noon ay lugar kung saan ipinapako ang mga kriminal. Ang ibig sabihin ng krus noon, sumpa. Kasi Jesus Christ, ipinako dito, sinumpa. Bakit? May kasalanan ba siya? Wala. Bakit kailangan niyang sumpain? Ikaw dapat ang sumpain, pero inako niya yung sumpa. Pagkatapos na namatay siya sa krus, nagbago ang ibig sabihin ng krus na ito. Pero gusto kong malaman ninyo, sumpa ang krus noon, inako niya ang sumpang ito. At dahil nakuha niya yung sumpa, siya po yung nagpadanak ng dugo sa lahat ng kanyang katawan, sa ulo, mula ulo hanggang paa, nagbago na po ang krus na ito. At kapag ito ay na-connect mo sa iyong buhay, ang krus ni Jesus ang magiging biyaya sa iyo. Dahil sa kanyang kamatayan sa krus, ito yung pambayad sa ating mga kasalanan. Ano yung pambayad? Ito po yung dugo na dumanak. Bakit? Kung walang pagdanak ng dugo, hindi mapapatawad ang ating mga kasalanan. Tanong ko, napatawad ba? Dumanak na ba ang dugo? Hindi pa. Dumanak po. Yan ang kwento ng pagmamahal ng Diyos para sa ating lahat. Baka pag tinignan mo yung krus, magtanong ka, bakit? Bakit siya namatay dyan?
Simple lang po ang isasagot ng Diyos dahil mahal kita. Yun po. Kesa 1:3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Mas gusto ko sa English ang ganda. For God so loved, sabi niya, nilagay niya talaga so, mahal na mahal niya tayo, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, siya po si Jesus, upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, para bayaran ang kasalanang hindi naman niya ginawa, siya ang umako ng parusa, napasa kanya ang galit ng Diyos at yung pag-ibig ng Diyos na ibigay sa ating lahat. Para matupad ito, kailangan niyang mamatay sa krus. Ganito po yung pinagdaanan ng Panginoon. Lever figo con. Kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran ng mga kasalanan. Dumanak po ba ang dugo? Hindi. Sana po din nyo lang pinanood. Kung titignan nyo po yung video clip, yung director, may gusto siyang ipakita sa inyo. Alam nyo po ba yung hina-highlight niya doon sa pelikulang yon? Kung paano pinako, tumalamsik ang dugo. Binaliktad nila yung krus, tumulo yung dugo. Nakita nyo? Isa lang po yung mensahe ng Passion of Christ na ito. Sinadula ang paghihirap ni Kristo at yung direktor, bilib ako talaga, gusto niyang maipakita sa mga tao, dumanak ang dugo ni Kristo para mapatawad ang ating mga kasalanan. Yes po. Siya ang namatay sa halip na ako. Ganyan pinatunayan ng Diyos ang pagmamahal niya sa atin. Kesa unang Pedro 2:24, siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy, upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katwiran. Dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling tayo. Doon kasi sa mga sugat na yon, lumabas ang banal na dugo para matubos, mabayaran, mapatawad ang ating mga kasalanan. Kaya may nakaunawa ng kaligtasan yung Ebanghelyo, nagsulat siya ng napakagandang kanta, ang pamagat, The Old Rugged Cross. Sa third stanza, na-inspire po siya, naligtas siya, kasi sabi niya, number 3, in the old rugged cross, stained with blood so divine. Dugo uli, yung krus na yon, namantsahan na ng banal na dugo. A wondrous beauty I see. Bagaman maraming dugo, may kagandahan ito, sabi niya. For it was on that old cross, Jesus suffered and died. Dahil sa krus na yon, si Jesucristo nagdusa at namatay to pardon and sanctify me. Anong sinabi niya? Upang patawarin at pabanalin ako. Sa ibang salin, upang patawarin at linisin ako. Anong ibig sabihin? Yung dugo ni Kristo, napatawad na tayo, nilinis na ang lahat nating mga kasalanan. Yun ang pambayad, yun ang panghugas sa ating mga kasalanan. I hope na intindihan niyo po ito. Yan ang dugo ng Panginoong Jesucristo. Next, maraming relihiyon, alam naman nila na namatay si Kristo sa krus. Pero hanggang ngayon, hindi pa sila ligtas. At ngayon, maaari kahit nakita mo, namatay siya sa krus, baka hindi ka pa rin ligtas hanggang ngayon. Pero sa susunod kong ipapangaral, makinig kayo, kapag naunawaan nyo to, pwede mo nang sabihin, ngayon, ligtas na ako. May isa pang tanong. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Namatay si Kristo. Ang kaligtasan, kapatawaran ng mga kasalanan. Tama po? Paano mapapatawad? Kailangang dumanak ang? Ngayon tanong, dumanak na ba ang dugo? Ngayon may tanong pa rin, anong kasalanan natin ang napatawad ng kanyang dugo? Ito ngayon ang susunod. Ito yung issue
ng eternal redemption, sa Tagalog, walang hanggang katubusan. Isa ito sa pinakamahalagang talata sa Biblia. Basahin natin dahan-dahan, sabay-sabay po. 3, 2, 1. At hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Yung dugo ni Kristo, mayroon daw tiniyak. Sinigurado, sigurista ang Diyos. Ano yung tiniyak niya? Walang hanggang katubusan. Anong ibig sabihin nito? Mahalaga ito. Ang tanong, anong kasalanan natin ang napatawad niya? Tingnan niyo po ito. 2,000 years ago, namatay po siya. Actually, siya po yung nasa gitna ng kasaysayan. Sa lumang tipan, mga hayop ang kanilang taon-taon pinatay para mapatawad ang kanilang kasalanan. Pero sabi niya, hindi sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop, mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang dugo, kinamatay po siya. Halimbawa, ikaw po ito, may panahon na isinilang ka hanggang ngayon, marami ka nang nagawang kasalanan. Mula ngayon hanggang mamatay ka, makakagawa pa rin ba ng kasalanan o hindi na? Makakagawa pa rin, tao lang tayo. Kaya tayo po, meron po tayong past sins, present sins, future sins. Ano ang ibig sabihin ng walang hanggang katubusan? Mga kababayan, brothers and sisters, makinig po. Lahat ng kasalanan natin, past, present, and future, bayad na po. Napatawad na po niyang lahat. Yan po ang walang hanggang katubusan ng mga kasalanan. Kaya bago siya namatay, sabi niya, it is finished. Tapos na, natupad na. Anong ibig sabihin? Napatawad na ang lahat kong kasalanan, yung nagawa, ginagawa, at gagawin pa lamang hanggang mamatay, napatawad na po lahat. May question po ako. Sa mata ng Diyos, napatawad na ba lahat ng kasalanan mo? Hindi pa. May natira pa? Wala na. Pag namatay ka, saan ka pupunta? Yun ang kaligtasan. Naintindihan po? Yan ang walang hanggang katubusan. Eternal redemption. Ulit-ulitin kong ipaliwanag para maintindihan nyo. Tingnan nyo po, ikaw po ito. Isinilang ka, ngayon 2025 hanggang mamatay ka. Ang buhay natin, maraming kasalanan. Nagawa. Mga ginagawa mo ngayong 2025. 2026 hanggang mamatay ka, makakagawa ka pa rin ng kasalanan. Tandaan nyo po, 2,000 years ago, binayaran na ni Kristo ang past, present, and future sins. Tapos na. May mga tao, hindi ito maintindihan. Babalik ko po ha. May nagtanong sa akin, Pastor, hindi ko maintindihan. Gagawin ko pa lang, napatawad na. Paano yun? Tanungin ko po, nung namatay ka, nung namatay si Kristo, tao ka na, hindi pa? Wala pa tayong lahat. Lahat ay future sins. Naintindihan nyo? Pero tinubos na niya, binayaran niya mula kay Adan hanggang sa dulo kasi alam niya lahat ng mga tao ay mga para paniguraduhin walang matitirang kasalanan, kaya eternal redemption. Past, present, future. May kasalanan pa, wala na. Pag namatay ka, saan ka pupunta? Pag nag-rapture, makakasama ka, hindi? Yes. Kung makakasama, bakit malungkot ka pa rin? Yeah? Makakasama. Ako po, nung pinapakinggan ko po ito noon, 15 years ago, gumaganon ako. Yun pala. Masaya ako. Ganun pala. Kahapon, kagabi, aburido ko. Sabi ko ngayon, okay na ako. Bakit? Lahat ng kasalanan ko, pinatawad ng lahat. Ganyan ako kamahal na Diyos. Sa mga nandito, kahit nakapatay ka, napatawad ka na ng Diyos. Sa mga nandito, nagpa-abort ka noon, napatawad na ng Diyos yun. Walang hindi kayang patawarin ng Diyos. Dahil, mas malawak ang pagmamahal niya kaysa laki ng kasalanan mo. Sana maintindihan niyo po ito. Eternal redemption. Lahat ng kasalanan natin, napatawad na. Natubos na.
Huwag na kayong mag-alala. Walang hanggang katubusan. Past, present, future sins, bayad na. May resibo po tayo. Ano po yung resibo? Biblia. Sabi ng Biblia, yun ang paniwalaan nyo. Nananampalataya, hindi. Ang katotohanan ito ay madali lang. Parang marami akong illustration. Ano po ang kulay ng necktie ko? May sabi blue. Anong kulay? Oh, simple lang. Naniniwala kayong red to? Oh, ganun lang. Parang eternal redemption. Natubos na lahat ng kasalanan mo. Napatawad na. Naniniwala kayo? Yes, parang ganun lang. Napakaklaro. Pinakita ko sa Biblia. Yan ang ating resibo. Sa English, mas maganda. Paano nagbayad ang Diyos? Binigyan tayong resibo. Nung binayaran niya ang kasalanan natin, sabi dito sa Isaiah 40 verse 2, that her iniquity is pardoned. Napatawad na. For she has received from the Lord some double for all her sins. Doble pa. Kung baga, umutang ka ng 10 bilyon, ang binayaran ng Diyos 20 bilyon. Ganun kasigurado, lahat ng kasalanan natin ay napatawad na, natubos na. Sa mata ng Diyos, wala ka nang? Oh, pero magku-question ako, paano yung magagawa mo bukas? Nakagawa ka uli. Napatawad na yun, hindi pa? Tawad na. Next week. Kaya nga walang hanggang katubusan. Ang dami nating kasalanan. Ito po, sabi niya, 50% lang yung napatawad. Sa tingin nyo, pupunta siya sa langit o impyerno siya? Impyerno. Bakit? Kalahati lang ang paniniwala niya. Ito yung mga taong, hindi ko kasi maintindihan, Pastor, pati yung future, yung gagawin ko, napatawad na? Ay, hindi ako naniniwala dyan. Kung hindi pa napatawad ang future sins mo, paano yun? Sino magpapatawad? Alangan naman, bababa uli si Kristo para mamatay. Maawa naman kayo. Minsan, magpakailanman siya namatay. Naintindihan po? Kaya kung 50% impyerno po yung ganitong paniniwala, paano kaya 90%? Langit ito, impyerno. Parang mayroon, langit, sabi niya. Saan ka ba ka talaga? Eto kaya? Bakit? 99.9 na. Bakit? Mayroon pa rin kasalanan, no? Kahit may isang katiting na kasalanan, hindi pwede sa langit. Kaya dapat, tingnan nyo, ito kaya, langit, impyerno. Tanong ko kayo, ano yung paniniwala nyo? 100% ba? Ngayon, tanong, sa puso, ilang percent ang kaligtasan mo ngayon? Bakit? Lahat ng kasalanan ay napatawad na. Naintindihan nyo? Parang hindi pa rin masaya. Sino po dito nangungupahan sa bahay? Nagre-rent? Okay. Dahil wala kayong bahay, nagre-renta ka. Natural, buwan-buwan, magbabayad ka. Kapag dumating na yung petsa di peligro, ano ba yung petsa di peligro? Ito yung deadline, wala ka pang pambayad, makakatulog ka? Lalo na masungit yung landlord. Kapag di ka pa nakabayad, lahat nasisita niya, pati yung buhok mo. Di ba, pati itsura mo? Mahirap. Kaya pag nagre-renta ka lang, rent. Buwan-buwan, nag-aalala ka. Tama? Dahil kailangan mo magbayad buwan-buwan. Every month. Buong buwan, January, February, March, April, May, June, hanggang December, buwan-buwan. Binubuno mo ito at kung petsa di peligro, wala ka pang pambayad, walang kapayapaan ng puso mo. Di ba? Pero ano kaya? Halimbawa, ako po ay milyonaryo. Binili ko na po itong bahay. And then, niregalo ko sa'yo, binigay ko sa'yo ang titulo.
Yan ay dahil sa pag-ibig. Tanong ko, mag-aalala ka pa ba sa monthly rental? Bakit? Bayad na. Yung kasalanan nyo, bayad na. Next month, makakagawa ka uli. Bayad na yun, hindi pa. Next month. Ito po yung walang hanggang katubusan. Kapag maniniwala ka dito, napatawad na lahat ng kasalanan ko, langit na ako, yun ang kaligtasan. Okay? Ngayon, siguraduhin ko na talagang ligtas kayo. Malagang tanong, kung napatawad na pala lahat ng kasalanan, ibig bang sabihin pwede nang magkasala? May mga pilosopo, ganito po sila mag-isip. Bakit nyo tinuturo na lahat ng kasalanan napatawad na? Parang sinasabi nyo sa mga tao na okay lang magkasala. Pastor, napatawad na pala lahat. Okay nang mag-inom. Okay na magsugal. Kapag ganito po yung isip mo, hindi ka paligtas. Pag ganyan ang takbo ng isip mo, may problema sa iyong pagkaunawa sa pag-ibig ng Diyos. Papaliwanag ko po, kung talagang naintindihan mong namatay si Kristo dahil sa kasalanan mo, bakit mo ulit-ulitin? Bakit mo nanamnamin? Para mas maintindihan, halimbawa po anak kita, tatay mo ko, mahilig ka sa maaalat, chichirya kung ano-ano dyan, bigla nagkaroon ka ng sakit sa bato, 2 bato. Bigla kang na-ospital, mamamatay ka na. Kailangan mo ngayon ng panibagong bato para mabuhay. Bilang tatay mo, dinonate ko ang bato sa'yo, namatay ako. Dahil mahal kita. Tanong kita ngayon, binigay ko na nga yung bato sa'yo dahil mahal kita bilang anak ko, ako ang namatay, nabigyan ka ng panibagong buhay. Tanong ko, kakain mo ka uli ng maaalat? Kung naintindihan mo ang pagmamahal ko bilang tatay mo, iiwasan mo nang kumain ng maalat. At kung halimbawa, parang gusto mong kumain talaga, sa tingin ko, habang kinakain mo, umiiyak ka. Bakit? Maaalala mo ko. Tama mali? Nakukonsensya ka. Ganun po yun. Yes, napatawad na ang ating lahat ng mga kasalanan. Makagawa ka man ng kasalanan, langit ka pa rin. Pero hindi po yan magiging ticket para gumawa ka ng kasalanan. Actually, kung naligtas ka, motivation mo ngayon, yun, yung pag-ibig ng Diyos para umiwas sa mga kasalanan. Ganyan din po ang sinabi ni Pablo noon. May mga nagtanong, so pwede nang gumawa ng kasalanan? Ito ang sagot niya. Roma 6:1-2. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Anong sabi niya? Huwag nawang mangyari. Tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa roon? Isa pang example, halimbawa po, namatay ka. Nilagay ka sa kabaong. Bigla habang nasa kabaong, nabuhay ka. Siyempre, tatayo ka hindi. Tanong ko, babalik ka dun sa kabaong para matulog? May problema ka kung babalik ka pa rin din sa kabaong. Parang aircon dito Amoy kalachuchi pa Ay, nakakapangilabot kung babalik ka pa doon. Tama mali? Yes po. Kapag nauntindihan nyo ang pag-ibig ng Diyos, hindi po ticket yung walang hanggang katubusan para gumawa ng kasalanan. Bagkus, ang walang hanggang katubusan ay ticket natin para magbago ang ating buhay. Malagang tanong. So ano ang mangyayari kapag nakagawa ka pa rin ng kasalanan? Nakagawa ka ng kasalanan. Ano mangyayari? Baka impyerno na. Hala. May tanong po ako. Halimbawa, nakagawa ka ng kasalanan, di ka nakapagsisi, bigla kang namatay. Saan mapupunta? Langit, impyerno. Langit, impyerno. Hindi ka nakapagsisi. Langit, impyerno. Siyempre langit. Yun ang sinabi ng Diyos. Bayad na kasi ang lahat mong mga, yun ang issue. May resibo na nga bayad na nga Naintindihan nyo? Ngayon, pag nakagawa ka ng kasalanan, langit pa rin. Pero ito yung mangyayari. Hebreo 12:6-7. Papasok ang tinatawag na disiplina.
sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak. Magtiis kayo alang-alang sa disiplina, kayo ay pinapakitunguhan ng Diyos bilang mga anak, sapagkat anong anak ang hindi dinidisiplina ng Ama. Kaya ano ang mangyayari kapag nagkasala ka? May palo. Pero tanong ko, langit o impyerno na? Langit pa rin, pero may palo. Tawag doon disiplina. Naintindihan nyo na po? Tanong, marami pa akong tanong. Saan ka mapupunta kung nakagawa ka ng kasalanan? Bigla kang namatay at hindi nakapagsisi o nakahingi ng tawad? Langit, impyerno? Yes, of course, langit. Hindi mahalaga ang gagawin mo kasi nga tapos na niyang bayaran lahat. John 10:28, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak. At hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Bakit? Ang kaligtasan po kasi natin nasa kamay ng Diyos. Kaya hindi na yon mawawala. Hawak niya po ito. Hindi kayo ang nag-iingat ng kaligtasan. Ang nag-iingat ay ang Diyos. Kaya secure, hindi na nawawala ang kaligtasan. Malagang tanong. So sure ka na ba sa kaligtasan mo? Ilang percent? Sure? Last na lang. Nakita ko may maraming nakamotor. Halimbawa, nagmumotor ka, pauwi ka na, ligtas na ako. Sabay mabilis ang pagmumotor mo, may tumawid na bata, bangga mo, namatay. Napatay mo yung bata. Patay yung bata. Nadisgrasya ka. Nanatili ka sa ospital 3 araw and then namatay ka rin. Saan ka pupunta? Nakapatay ka. Nako. Patay. Langit, impyerno. Okay. Sa kaligtasan, huwag niyong ihalo yung magagawa niyo. Ginawa na ni Kristo, nagpadanak na siya ng dugo, tinubos na niya lahat. Yun ang panghawakan niyo, hindi mahalaga yung iniisip mo. Bagaman nabundol mo yung bata, langit ka pa rin. Bakit? Napatawad na ang ating mga, pero hindi naman ipapahintulot ng Diyos yun na mabangga mo rin yung bata. Example ko lang po ito para matest ko kung talagang umaasa pa rin kayo sa sarili nyo o sa Diyos. Kung umaasa ka sa sarili mo, sasabihin mo siguro, impyerno, kasi nakapatay ako. Pero kung aasa ka sa Diyos, tubos na yun eh. Namatay na si Kristo, bayad na yun, di langit pa rin ako. Yun ang tamang pananampalataya. Ang pananampalataya ay sa Diyos, hindi sa sarili mo. Naintindihan po ninyo? Bakit maraming hindi maligtas-ligtas? Kasi nagtitiwala pa rin sa gagawin nila. Last na lang, hindi ka nag-church. Ayaw mong bumalik sa linggo. O, paano? Tingnan natin. O, ligtas hindi. Sure kayo? Ganito po yon. Yes, of course, ligtas. Nagpapasalamat tayo sa Diyos na unawaan mo. Pero bakit kailangang magpatuloy? Kasi ikaw ngayon ang gagamitin ng Diyos para maligtas din yung mga mahal mo sa buhay. Yes po. Okay? Next. Pagkatapos mamatay ni Kristo, nabuhay siyang muli. Ito yung katunayang napagtagumpayan niya ang kamatayan. Unang Korinto 15:17. Kayo po ang bumasa. 3, 2, 1. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Kaya nga, nag-resurrect si Jesus Christ na buhay siyang muli. Pagkatapos siyang mabuhay na muli, pinatunayan niya 40 days, nagpakita siya sa mga tao. Bakit kailangan? Para ipakita sa atin, tubos na talaga lahat ng ating mga kasalanan. Kaya siya nabuhay na muli, ibig sabihin, napagtagumpayan na niya ang kamatayan. At kapag namatay tayo, totoo, mayroon pong muling pagkabuhay, mayroon pong langit na naghihintay sa atin. Kaya nabuhay siyang muli.
Tanong, meron pa. Kailan ka naligtas? Hala. Okay. Colosas 1:6. Mahalaga ang araw ng kaligtasan na dumating sa inyo, gayon din naman kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo mula ng araw na inyong malaman at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Kaya may araw na nalaman mo at naunawaan mo yung kaligtasan. Ito yung biyaya. Makinig po, 2,000 years ago, namatay na si Kristo. Pero, kung ngayong araw, ngayon mo lang naintindihan ang kanyang walang hanggang katubusan, ngayon lang umepekto ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, parang gamot, ngayon mo lang nainom, kaya ngayon bumisa sa iyo. Mga kababayan, brothers and sisters, kahit matagal na kayong nagsisisimba, kung ngayon mo lang talaga naunawaan, ngayon po yung araw ng iyong kaligtasan. Ano po ngayon? July 11. Uy, ang ganda! Oh. 7? 11. Ba? July 11, 2025. May araw po ng kaligtasan. Ito po, kaya nga born again. Mahalaga yun. Unang pagkasilang mo, yun ang unang birthday mo. Ngayon may panibago kang birthday, ito yung kapanganakan ng iyong espiritu. Naintindihan nyo? Kaya born again day. Kapag sinabing araw ng kaligtasan, ito rin yung araw na na-born again ka, araw na naligtas ka, araw na napatawad ang lahat ng kasalanan mo, araw na naging anak ka ng Diyos, araw na dumating sa iyo ang banal na espiritu. Na-born again na kayo, hindi pa? Kailan po? 7? Swerte, madaling maalala. Kasi minsan may mga tao po, ako nag-aalala sa kanila. Bakit? Nay, naligtas. Ay, syempre, pastor, kailan po? Kailan kayo naligtas? Sandali lang, pastor, ha? Si sir, sabay tayo nun eh. Kailangan naman, maalala natin kasi ito ang pinakamasayang araw ng ating buhay. Ikaw ba naman sabihin lahat na ng kasalanan mo, napatawad na, anak ka na ng Diyos, pwede ka na sa langit. Iyan po ang pinakamalaking regalo na pwedeng matanggap ng isang tao. At kung naintindihan mo ito ngayong araw, happy day sa'yo. Sa mga nakaunawa, happy day. Happy day, happy day, oh happy day, when Jesus washed, when Jesus washed, when Jesus washed, He washed my sins away. Happy po ba? Sana manuot sa puso nyo, ang tunay na kasiyahan ay kapag napatawad na ang iyong mga kasalanan. Naalala nyo yung verse sa first day? Happy. Masaya, maligaya ang taong napatawad sa kanyang mga kasalanan. Kaya tawag ng Diyos sa iyo, mapalad. Mapalad dahil natubos na, napatawad na ang kasalanan, anak na tayo ng Diyos, ligtas na po tayo. Ano mang mangyari, langit na po. Kaya ngayong gabi, natanggap niyo po ang napakagandang regalo ng Diyos. Kaya ang tawag dito ay biyaya. Efeso chapter 2, verse 8 to 9, basahin po ninyo, sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya ang kaligtasan ay biyaya. Ito ay regalo. Ang regalo ba binabayaran? Libre po ito. Ngayong araw, kung natanggap nyo ang kaligtasan, ang regalo ay natanggap po ninyo. Yes. Kaya iwanan nyo na yung mga basura. Ano po yung basura? Ito po yung mga pangangatwiran natin, yung mabuting gawa, relihiyon,
Hindi yan ang makakapagligtas sa atin. Sa paningin ng Diyos, basura yan. Dito tayo mag-focus sa biyaya. Ito yung biyaya ng kaligtasan. This is a gift for you, sabi ng Diyos. Regalo ko ito sa'yo. Kaya ang regalo, wala kang ginawa. Ang ginawa mo lang talaga, natanggap mo ang regalo ng kaligtasan. Salvation is a gift from God. Ito yung sinasabi ko kahapon na regalong gustong ibigay ng Diyos sa inyo. I hope sa puso nyo, natanggap nyo na ang biyaya ng kaligtasan. Never na po niyang mawawala. Lagi lang tatandaan, walang hanggang katubusan ng mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesus. Katignan niyo po, gusto kong paniguraduhin talaga. Ayaw ko pong umuwi na may hindi pa naliligtas. Tignan niyo. Halimbawa, 50% ang gagawin ni Kristo, 50% ang gagawin mo. Saan yan pupunta? Langit, impyerno. Impyerno. Kasi hinaluan mo ng sayo eh. Oh. 90% kay Jesus Christ, 10% sa'yo. Langit, impyerno. 99.9 kay Jesus Christ. May pattern na eh. Kanina, impyerno, ay langit eh. Eto po. Saan to? Bakit ko pinakita? Mahirap maligtas kung hahaluan mo ng gawa mo. Ang kaligtasan, si Kristo lang ang gumawa. Ano lang ang ginawa mo? Sumampalataya. Kailangang klaro po ito. Kasi hanggat mayroon kayong gustong gawin, pag dinadagdagan nyo yung dugo niya, hindi yan tunay na kaligtasan. Ibang-ibanghelyo yan. Okay? Kaya dapat 100% magtiwala sa krus ni Kristo at hindi sa gagawin po ninyo. Bago namatay ang Panginoong Hesus, may 2 kriminal sa magkabilang tagiliran niya. Nung una, kinakantyawan siya. Sabi nila, hindi ba ikaw, ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Pero yung isa, narinig niya ng dasal ang Panginoong Hesus. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya dun po sa krus bago siya namatay, nagkaroon siya ng pagsisisi. At ipinagkatiwala niya kay Kristo ang kanyang kaluluwa. Sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Kita niya ang dugong dumadanak kay Jesus. Kaya sabi niya, ito yung sinabing Mesiyas. Ito yung tagapagligtas. Kaya sabi niya, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Tanong ko po, saan na kaya ang kriminal na to? Yes po. Kasi sabi ng Panginoon, ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Tanong ko, nagsimba ba siya? Nagpabautismo ba siya? Di po. Wala na siyang time. Nasa krus na siya, mamamatay na siya. Pero bago siya namatay, naintindihan niya ang dugo ni Kristo. Kaya nasa langit po siya. Yes. Unang 1, 2. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa buong kasalanan ng buong sanlibutan. May tanong po ako, sa labas, dito sa Castillejos, may mga kamag-anak kayo? Nandyan din yung mga masasamang loob, mga kriminal, maraming nakakulong. Tanong ko, yung kasalanan nila, napatawad na, hindi pa? Patawad na. Pero tanong ko, ligtas na sila, hindi pa? Naku po. Bago sumagot, mag-isip muna. Oh. Yung ibang tao, ligtas na sila, hindi pa? Kita nyo? Nililito ko lang kayo, nalito na. Hindi sila ligtas. Bakit? 1:16-9. Basahin din po ninyo. 3-1. Tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila sumampalataya sa akin. Ganito po yun. Namatay si Kristo para sa lahat. Pero yung nandyan sa labas, hindi nila alam. Parang gamot, hindi nila ininom. Gagaling sila? Hindi. Kayo po na nandito, naunawaan nyo, naligtas kayo. Pero sila, bagaman namatay si Kristo para sa kanila, hanggang ngayon pupunta sila sa impyerno. Hindi dahil sa kasalanan, napatawad na yun, kundi dahil hindi nila alam. Hindi sila sumasampalataya.
Yes, may dalawang uri ng tao sa harap ng Diyos. Ito pong apat na ito, naintindihan nila ang krus ni Kristo. Nanampalataya sila. Pero karamihan ng tao magpahanggang ngayon, hindi nila alam. Ang akala nila, kapag mabait ka, langit ka. Hindi nila alam kaya hanggang ngayon, impyerno po sila. Kaya nga, inimbitahan po namin kayo dito. Ngayon nalaman nyo, naligtas kayo. Pero yung mga kamag-anak po ninyo na hindi ito alam, magpahanggang ngayon, papunta pa rin sila sa impyerno kasi hindi sila sumasampalataya. Bakit? Hindi nila alam. Yes po. Kaya, ang kaligtasan, ang dugo ni Kristo ay may bisa lamang kapag nanampalataya ka. Roma 3:24-25. Basahin po ninyo. Sabay-sabay. 3, 2, 1. Sila ngayon ay tinuring naganap sa kanyang biyaya bilang kaloob sa pamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus, na siyang inaalay ng Diyos bilang handog na pantubos sa pamagitan ng kanyang dugo na mabisa sa pamagitan ng pananampalataya. Kanino bibisa ang dugo ni Kristo? Sa mga nananampalataya. Naintindihan? Parang gamot, sabi ko nga. Kahit matagal na yung gamot dyan, hindi mo naman iniinom, never kang gagaling. 2,000 years ago, inialay na ni Kristo ang kanyang sarili, namatay na siya sa krus. Kailan lang nagkabisa sa iyo? Ngayong gabi. Bakit ngayon, nanampalataya ka na, naunawaan mo na? Naiintindihan niyo po? Kaya yung mga kamag-anak po ninyo na hindi ito alam, bagaman napatawad na sila, impyerno pa rin kasi hindi yun bibisa, wala pa silang tunay na pananampalataya. Kaya nga, pinapangaral natin ito sa kanila. Okay? Ngayon po, kung ligtas ka na, ito ang unang utos ng Diyos. 1:15-3:4. Ngayong ligtas ka na, ito yung unang utos. Sabi ni Kristo, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, malibang kayo manatili sa akin. Ngayon po, kung naligtas ka ngayon, ang tawag po namin sa iyo, baby Christian. Ang tatay natin nasa langit. Ikaw po yung bata. Ang nanay natin ay ang church. Ano po yung church? Ito pong Castilleos Church ay hindi itong building. Ang Castilleos Church ay binubuo ng mga kapatiran. Kaya ano ang payo ng Diyos sa iyo? Kapag naligtas ka, sumama ka lang sa mga brothers and sisters. Manatili ka sa ating pagtitipon-tipon. Ang church ay tayo, hindi po building. Ang kahalagahan ng building, dito lang tayo nagsasama-sama, pero ang tunay na iglesia, ang tunay na church ay tayo. Kapag isinilang ka sa pamilya mo, saan ka nananatili? Sa kapitbahay o sa bahay nyo? Bahay nyo. Mahalaga po ang bagay na ito. Sana maintindihan nyo yung talatang ito. Napakahalaga rin ito. Basahin nyo 2 Timoteo 3:14. 3, 2, 1. Subalit manatili ka sa mga bagay na iyong natutuhan at matatag na pinapaniwalaan, yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto. May tanong po ako, kanino kayo natuto ng kaligtasan? Dito o sa labas? Dito. Kaya sabi ni Pablo, kung saan mo natutunan ng kaligtasan mo, manatili ka doon. Minsan po kasi, may mga tao, masaya, pastor, naligtas na po ako. Talaga po, naintindihan niyo yung ebanghelyo. Opo, pastor. Kaya nung sabi ko, kinausap ko naman. Sa dugo po, naligtas na ako. Kaya sabi ko, this coming Sunday, dalo po kayo, magpatuloy kayo. Bigla yung mukha nag-iba. Bakit po? May church po kami eh. Saan ka naligtas? Dito po. Oh, bakit ka babalik dun? Kasi nandun yung mga friends ko eh. Tanong ko, mas mahalaga yung friends mo o si Jesus? Ang Diyos ang nagligtas sa'yo, hindi mga kaibigan. Kaya ano ang payo ko? Opo, may iba dito, may mga relihiyon kayo.
pupunta kayo ng impyerno kahit nandun kayo sa relihiyong iyon. Kaya anong payo ko, manatili kayo dito at kayo ang umakay sa kanila para maligtas din sila. Ngayon, naliwanagan ka na, nakakakita ka na, huwag kang magpaakay sa bulag. Tama, mali? Ikaw po, halimbawa, nakakakita ka, sabay may bulag, sabi ng bulag sa'yo, halika, iga-guide kita. Gusto mo? Ay, naku, delikado. Of course, hindi. Bulag yun eh. Ikaw dapat ang umakay sa? Tama po? Ang mga relihiyon na yan, yung mga sinamahan nyo, bulag pa sila, impyerno pa rin. Kaya ano pong pakiusap ko, manatili po kayo sa Castillejo's Church. Makinig po kayo. Gaya nyo, dumaan din po ako dyan. Nung ako po ay naligtas, ang pamilya ko po ay sagrado katoliko po talaga. Pero ako po ang unang naligtas. Kinounseling po ako ng pastor. Anong sabi niya? Ito yung sabi niya. Di ko to makakalimutan. Brother Jason, all you have to do, abide in the church. Manatili ka sa church. And time will come, gagamitin ka ng Diyos para maligtas sa mga kamag-anak mo. Sabi niya, ikaw ang mamili. Kung mananatili ka sa church, may pag-asang maligtas ang mga mahal mo sa buhay. Kung hindi ka na mananatili, ikaw lang ang ligtas, sila impyerno lahat. Kasi wala nang chance para maabot sila ng ebanghelyo. Kaya nanatili po ako, kayo mga kamag-anak ko, hanggang ngayon naligtas po sila. Kaya ito po ay matalinong advice, anumang mangyari, magpatuloy po kayo dito sa Castillejo's Church. Para ito maligtas ang mga mahal nyo sa buhay. Kasi habang nananatili kayo, matutulungan kayo ng mga brothers and sisters, balang araw, pupuntahan natin yung nanay mo, yung tatay mo, aakayin natin siya. Tignan nyo po yung nag-akay sa inyo. Dahil nanatili sila sa Castillejo's Church, nadala ka na nila. Ikaw din po, manatili ka para yung mga gusto mong maligtas, madala mo rin sila kapag lumago na ang iyong pananampalataya. Tandaan nyo, hindi mo magagawa ito ng mag-isa, pero magagawa natin kung sama. Kaya yan po ang church. Naligtas na, umpisa pa lang yan ng buhay Kristiyano. Ang finish line ay ang rapture. Habang hinihintay natin ang rapture, manatili lamang po kayo sa Castillejo's Church. Okay? Kaya congrats po sa mga brothers and sisters. Sa Filipos 3:20, ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Habang hinihintay natin ang rapture, manatili kayo sa church. Paano yon? Sumama lang kayo sa mga pagtitipon-tipon. Every Sunday, ang Lord's Day, this coming Sunday, punta po kayo dito, 9:45 to 12:30 ng umaga ha, hindi gabi. Pag pumunta ka ng gabi dito, walang tao dito. Gabi, wag po, umaga yon. Wednesday, yung Wednesday, recharging time. Kapag ligtas ka na po, hindi ka po yung Sunday Christian. Ang mga Kristiyano halos araw-araw nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya Wednesday, magre-recharge tayo, gaya ng cellphone. Nire-recharge nyo para tuloy-tuloy. Ang Wednesday po, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Bakit? Kailangang makapakinig uli ng salita ng Diyos at lumakas kayo. And then Saturday, yung mga young adult, mga kabataan, tinuturuan po sila dito 6 to 8 p.m. And then, yung nag-akay sa'yo, lagi kanyang i-update yan. Kukulitin kanya. Sunday bukas ha, pumunta ka. Ano ang payo ng Diyos? Matuwa ka raw. Sabi sa awit 122 verse 1, I was glad when they said to me, let us go into the house of the Lord. Magpasalamat ka kasi may nagyayaya sa yung pumunta ng church. Paano kung may nagyaya sa iyo? Hindi, ganito yung nagyayaya dito. Brother, sister, Sunday bukas ha, o mamaya, halimbawa Sunday na, mamaya ha, 9:45 pumunta ka. Matuwa ka raw. Kasi kung may nag-text sa iyo, yayayain ka niya, saan? Halika na sa impyerno. Gusto mo? Oh, yayain ka niya. Gusto mo mamatay na tayo? Ayaw ko yun. Kaya sabi niya, matuwa ka raw kung may nagyayaya sa iyo sa church. Huwag po kayong maasar sa kanila, lalo na yung mga nag-invite sa inyo. Bata pa kasi kayo sa pananampalataya, kukulit-kulitin nila kayo. Bakit?
Ang sanggol, bagong silang, wala pang alam. Tama? Kaya aalagaan nila. Kaya gusto nila kayong makapagpatuloy para continuously ma-receive nyo ang biyaya ng Diyos, especially ang words of God. Okay? Ibubuod ko po ang napag-aralan natin sa isang talata. Ito po, Efeso 1:7. Basahin po ninyo sabay-sabay. 3, 2, 1. Kita ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa yaman ng kanyang biyaya. Napatawad na ba? Natubos na ba ang mga kasalanan nyo? Ano ang ginamit ng Diyos para mapatawad kayo? Ang kanyang dugo. Ang dugo niya, ito yung kapatawaran ng mga kasalanan. Anong kasalanan nyo ang napatawad na? Lahat. Past, present, future. Bago tayo magtapos, may isang tanong na ako lang makakaalam ng sagot. Kaya pikit po kayong lahat. Pikit po kayo. I am serious. Wag na pong tumingin sa... magtiwala lang po kayo. Pikit lang. Wala namang mawawala. Ito po ang tatanungin ko yung puso mo, ha? Magsabi ka ng totoo. Kung ngayong gabi talagang naunawaan mo na naligtas ka, nananampalataya ka sa dugo ni Kristo, lahat ng kasalanan mo ay nabayaran na ng kanyang dugo, past, present, at future, at sa puso mo 100% makakapunta ka sa langit, pakitaas po ang dalawang kamay. Huwag pong didilat ang mata, taas po. Okay po, idilat ang mata, palakpakan po natin ang Panginoon. Ligtas na, hindi pa? Mag-extend pa ako ng 30 minutes. Last verse na po talaga, last verse. Isaiah 44, verse 22. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Aking pinawi na parang ulap ang mga pagsuway mo at ang iyong mga kasalanan na gaya ng ambon, manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. Pinatawad na tayo, tinubos na tayo ng Diyos, anak na tayo ng Diyos. Manumbalik na raw tayo sa Kanya. Ang tagal nating wala sa piling ng Diyos. Kaya this coming Saturday, bukas mga kabataan, balik po kayo. Sa Sunday naman, lahat kayo, sana makadalo kayo sa unang Lord's Day po ninyo. Babalik po ba o hindi na? Yes, bakit? Brothers and sisters na po tayo. Bakit? Ang Diyos ay tatay natin, kaya ano ang tawagan natin sa church? Brothers and sisters. Congrats sa lahat ng naligtas. Masaya po kami sa iyong kaligtasan. See you on Sunday. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Let's pray together. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Ama, na idaos na po namin ang 5 session ng Grand Bible Seminar na ito. Isa ang layunin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Naniniwala po kami, Panginoon, marami dito ngayon ang naligtas dahil naunawaan nila ang banal na dugo ng Diyos ng Panginoong Hesus na tumubos, nagpatawad sa lahat nilang mga kasalanan. Kaya dalangin ko po, Panginoon, patuloy niyo pong ingatan at alagaan ang mga baby Christians, ang mga kaliligtas pa lamang na kapatid namin. Tulungan niyo po silang makapanatili sa inyong iglesia, ang Castilleos Church, upang maalagaan sila, magabayan sila, at patuloy na lumago ang kanilang pananampalataya, upang sa ganun, Panginoon, balang araw, magamit niyo rin sila at maligtas din ang mga mahal nila sa buhay. Subalit maaari mayroon din po dito, Panginoon, hindi pa niya talaga nauunawaan, dahil maaaring matigas pa ang kanyang puso. Pero dinadalangin ko rin po siya, nabigyan niyo pa rin po siya ng pagkakataong maligtas. Pero talagang naniniwala po kami, Panginoon, majority nakaunawa ng kaligtasan. Kaya maraming salamat po. Inilalagay ko po sila sa inyong makapangyarihang mga kamay. Ang tangi kong dalangin ngayon na sana bumalik po sila sa Sunday para sa unang Lord's Day po nila at tuloy-tuloy po sila hanggang sa mag-rapture. Dahil po sa Bible Seminar na ito, Panginoon, hayaan niyong ibalik po namin ang pinakamataas sa pagpupuri at pagpapasalamat. Panginoon, maraming salamat po.
Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Marami pong salamat.